Okay, so magandang araw sa inyo. Ito po yung pangwalo nating ah, laboratory sa Identity and Access Management ng Microsoft. And yung ating i-lecture ngayon ay kung paano ay yung settings. Ipapaliwanag ko po kung ano yung settings ng or pag-configure ng external collaboration sa Entra ID. So like yung mga guest users, kung ano yung dapat na configuration sa tenant natin para mas secure siya. So may mga options naman tayo. Okay, so start na tayo, no. Well, unang-una, ang ating exercise ngayon or yung laboratory natin ngayon ay i-allow natin ang mga guest users like sa ibang tenant or like Google or yan, Yahoo, yung mga ibang yung hindi naka-add sa domain natin sa tenant natin. So yun, so first step is i-enable natin yung guest users para makapag-perform sila ng self-service sign up. So pwede sila mag-sign up sa ano natin, sa tenant natin. So sign up sila doon. Sila nang i-sign in nila yung kanilang Google account, tapos yun mag-email ng passcode, one-time password, ganun, email passcode. So yun, so yung steps po nun ay unang-una punta tayo sa Entra ID, pasok tayo. And then dito sa may external identities. Yan. So dito natin siya makikita, user collaboration settings. So yun. So unang-una, enable natin ito. Yan. So pwede sila makapag-sign up sa ating directory or sa tenant natin. So yes. Tapos so na-configure na natin. So save natin to. Pero hindi pa tayo lilipat, no. May papaliwanag lang ako dito patungkol dito. So ayun. I'm sorry. So wait natin matapos. Okay, so successfully updated. Right? So then punta tayo sa para enable yung email passcode or yung yung one-time passcode, yung OTP na like for example nag-sign up sila. Mamaya sa after nitong lab gagawa tayo ulit ng panibagong laboratory. Test tayo ng external guest or yung Google account ko. Mag-sign up tayo dito. So yeah. So try natin dito yung settings ng pag-configure ng one-time passcode. So ito siya. Email one-time passcode. Meron din Google. So kailangan pa ng you must configure credentials at Google API first to get client ID. So makikita natin yan sa Google. So mostly yan ginagawa yun sa mga Google Workspace. Ayan. So pero ang sa atin lang naman ay ito na. Yung one-time passcode nito. So kahit anong email naman ito. Ayan. So users who don't already have a Microsoft Entra can sign in without having to create an account. So kailangan ng account sa Microsoft Entra. Ini-email. So, yan, yes mo lang. Tapos yung code ay emails, yung code ay email sa yung email. Then, punta tayo ulit sa external collaboration. So, na-set up na natin. Pwede na mag-sign up yung guest user. And with OTP para mas secure. Tapos, configure na natin yung mga settings dito. Okay, so first is itong guest user access. So ito medyo less secure kasi so kung ano yung access ng iyong mga members sa tenant,
ay yung mga guest din ay same lang din yung access. So sa ito limited access, pero ito ay mm, nabablock yung mga guest from certain or specific task, like tingnan yung mga users groups sa iyong tenant, so hindi nila makikita yon. So yan, so though guest can see mga membership sa non hidden groups, so mga hindi nakatagong groups, kaya but it's restricted din talaga. Pero ito yung pipili natin: guest user access is restricted to properties and membership of their own directory objects. Siyempre alam naman natin pag guest ay mas hanggat maaari ay yung restriction ba ay nandun para mas secure. So yung settings nito ay yung mga guest ay pwede lang nilang i-access yung kanilang profile lang, pero yung profile ng ibang users hindi nila makikita yan. Hindi nila kahit yung mga membership, lahat ng properties o yung profile ng mga users hindi nila makikita yan. So pangalawa, guest invite settings. So anyone in the organization can invite guest users, including guest non-admins. And so, 'di ba, ito ay ang mga guest user ay same access lang din sa mga same access to Microsoft Entra Resources directory data as member users. So same lang din sa mga members na pwede sila mag-invite. So ito pangalawa ay member users and users assigned to specific admin roles. Sorry. And ito, guest users have limited access dito sa properties and membership of directory objects. And saan ba tayo? Yan. Guest invite settings. Sorry. Pangalawa ay member users and users assigned to specific admin rules can invite guest users, including guest with member permission. So yung pati guest ay pwede mag invite guest users kahit yung pag-add ng mga members sa group. Ayan, so only users assigned to specific admin rules can invite guest users. So itong settings naman, yung mga may role lang yung pwede mag-invite guest. So mostly okay din to. Okay, mga admin lang. So pero yung pipili natin ito, yung mga most restrictive talaga. No one in the organization can invite guest users, including admins. So wala. Hindi pala natin ito pipiliin kasi baka hindi tayo makapag-invite kasi admin tayo. Anyway, pipili natin is member users and users assigned to specific admin roles can invite. So yung mga may admin roles lang can invite. Kahit na yung mga guest na may mga admin roles ay pwede mag-invite. So ito lang. So hindi naman natin sila bibigyan ng role. Ayan, so na-set up na natin yung guest user access, guest invite access. Tapos punta tayo sa collaboration settings. Ayan. Cross-tenant access settings are evaluated when sending an invitation. Determine when the invite should be allowed or blocked. So, ayan. Pwede tayong mag-invite ng ibang tenant. So, target domain. Ayan. So, like, for example, so, naka-deny siya kaya, try natin check nga. Ayan. So, allow invitation to be sent to any domain. Most include, kahit site, kahit domain.
Ayan. So, deny invitation to the specified domains. Ayan. So, i-deny natin. Like, for example, meron akong like for example, hightech.com. So, nakita kasi natin na parang yung domain na yun ay malicious. So, deny natin dito para hindi sila makapag hindi natin ma-invite. Ayan. Allow invitations only to specified domains. So, ayan. So, ito, like for example, may partner tenant tayo. Ayan. So, maganda, allow natin dun. Tapos, ayan. So, yun. Ayun lang po ang ating lecture ngayon. At now ay so, pipili na natin to. Any na lang. Okay. So, para cut yung Google ko. Ayan. So, next lecture ay mag-test tayo. Okay. So, abangan natin. So, save natin muna to. And that's all for configuring configuring external collaboration settings. Okay. Thank you.